Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Kayong mga nandiyan sa Commission on Human Rights, pwede ba? Huwag kayong masyadong magtinker o makialam sa problema ng droga sa ating bansa. Kaugnay sa inyong pagbabanta na iimbestigahan at ipakukulong ninyo yung mga nag-i-enforce ng anti-drug operations. Sapagkat sa halip na makatulong kayo at mahikayat nyo yung mga drug offenders na gumamit ng illegal na droga para sa kanilang kalusugan. Ang ginagawa nyo, o lalo nyo ini-encourage. Kasi biro mo yung mga law enforcement agencies, tatakutin mo. Huwag nang gawin yan. Kaya sabi ni Presidente, pwede ba humanap kayo ng advocacy yung iba? Yung mga genocide. Pero yung dito sa problema ng droga, ako ang may tungkulin dito at may responsibilidad. O kaya huwag kayong magbabanta. Yan ang tinatawag ni Presidente, bigotry yan. Kami rito, sabi ni Presidente, ang ginagawa namin, we're trying very hard to save a nation. Sapagkat national security matter to, sabi ni Presidente, yung problema sa droga. Kaya nga, ginamit niya military na gumalaw, tulungan ng mga pulis para labanan yung mga sindikato dyan sa narcotics trade. So if it is a national security, sabi ni Presidente Duterte, it's now the welfare of the state that's at stake. That is why hindi lang ito trabaho ng mga pulis. At, eto pa, napakinggan po natin siya. Ito dun sa mga kritiko. Sinasabi nila, ay, si Presidente Duterte, encouraging violence yan. Kill, puro kill, kill. Sabi niya, ulitin ko lang sabi ni Presidente, kayong mga sa militar, sa mga pulis, sumunod kayo sa batas. Habang ginagawa niyo inyong tungkulin, maaari lamang kayong gumamit ng karahasan o pumatay kung ang inyong mismong buhay ay nasa panganib. Kaya hindi po totoo sinasabi ng mga kritiko, yan human rights, hindi na sinasabi nila. It is only when their lives are in danger that they are justified in using violence. Hindi po ba? Hindi alam namang gagamitin. Sabi nga ni Presidente, kung hindi ako nagkakamali, kung hindi siya prosecutor o mayor siya, o umattend siya sa isang, binabasa siya, may seminar, na sa Amerika, yun lang pag nakita yung galaw mo na parang may bubunutin ka, babariling ka kagad, justified, you're dead. O nga naman, ba't mo paantay na makita mo yung kung anong binunot niya at nauna ka pang barilin? O. Kaya, sabi ni Presidente, pag ang buhay nyo ay nakataya, then save your own lives. Unahan nyo na. At sa the same television address, si Presidente Duterte po, inulit niya yung kanyang panawagan sa publiko na mag-report po kayo ng lahat ng corruption activities. Kahit na hindi ka magbigay ng pangalan. Kami ang magngangalan doon sa mga lumalabag. Lalo na kung talagang paulit-ulit ng reklamo. Kaya nung sa OWA.
Sabi ni Presidente, ibigay mo ang opisina at sa tingin mo magkano yung tao, anong hinihingi sa'yo, o pinababalik-balik ka, basta mag-report. Kanino kayo magre-report? Naku, ang dami naman ng members ng cabinet. Madami naman ng mga nasa pamahalaan na pwede nyo maaaring pagkatiwalaan. Ibulong nyo lang doon. Text nyo. At siguradong makakarating yung Presidente yan. Sabi nga ni Presidente, bibigyan ko kayo ng 10,000 reward. Ano bang impormasyon na ibibigay nyo? Basta corrupt practices. Ang hinihingi ko lang sa opisina at kung magkano, sabi niya. Ako na mag-follow up. At yung halimbawa, yung pag-i-issue ng permit, inabot ng 1 buwan, 2 linggo, ay talaga may corruption yan. Yung iba, pinamabalik-balik, sinasabi nila, pag tinanong mo, meron bang hiningi sa'yo? Wala naman po. Ikaw ay nag-alok. Hindi rin po. Ayun. Kaya pala, hindi ka nag-alok, inaantay yung alok mo, kaya ka pinababalik-balik. Kaya sabi ni Presidente, bigyan ko kayo ng 20,000 piso sa bawat buwan sa sino mang magbibigay ng at nagmo-monitor ng corrupt activities sa loob ng departamento, ahensya o opisina. O tapos, meron nga palang napag-usapan doon. Kasi yung pong PACC, nagbigay sa kanya ng report na inimbestigahan. Mga kickbacks dyan sa DPWH. Mga nagigipagsabuatan dyan sa mga project contractors. Sabi ni Presidente, hindi ko ngangalanan itong mga kongresista na involved. Bibigay ko na lang sa ombudsman. Ito naman mga kritiko. O bakit di mo ginangalanan itong mga kongresista? Alam po ninyo, yung mga kritiko talaga. Natatandaan nyo, inalanan ni Presidente yung mga involved doon sa drugs noon. O hindi ba? O yung mga kritiko, bakit mo ginangalanan? Wala ka pang demanda. Kung hindi ako nagkakamali, ang aking depensa doon, obligasyon ni Presidente yun. Merong right, the public has the right to know kung ano nangyayari sa gobyerno. Inimbestiga niya, itong binigay sa kanya, sinabi niya. At saka, dapat nga, i-welcome, sabi ko, itong mga in-expose. Kasi you will have the opportunity to defend yourselves, to dispute it, to deny it. Madalit sabi, binanatan nyo dahil kinalanan. Ngayon naman na ayaw niyang ngalanan, gagalit din kayo. Hindi, ayan ang problema eh. Hindi nyo malaman kung ano nang gagawin nyo. Gawin ni Presidente ito, ayaw nyo. Ginawa, ayaw niyang gawin, ayaw nyo rin. He is dumb if he does, and he is dumb if he doesn't. Ano ba? Alam po ninyo. Yung gobyerno talaga, pwede mag-imbestiga kahit na anong anomalya. Yung Executive Department, yung Department of Justice. Meron din tayong ombudsman. Basta ang involved, mga empleyado ng gobyerno, mga opisyal, yan, ombudsman. But yung Department of Justice, kasama ho sa tungkulin nila na imbestigahan nila yan. Ngayon, pag meron mga kongresista involved, di bahala naman yung Congress kung anong gagawin nila dun sa kanilang mga miyembro. Apart from yung prosecution. Kung naidemanda ka, hindi magkakaroon ng PI, preliminary investigation. Pag may probable cause, hindi magkakaroon ng vista. Ay, nako. Ito si Dilima, sumama na rin. Sumama rin sa pagkikipag. Sabi niya, ako pala nakakulong dito? Nang wala. Talaga naman. Senadora,
Kaya ka nakakulong. Unang-una, na indemanda ka, may probable cause, may warrant of arrest. And kung sinasabi mong mahina ang kaso ever since, hindi dapat tumigil ka na ng bail. Hindi ka naman nag-file ng bail eh. 2-3 taong kang nanatili sa kulungan, sa kagustuhan mo rin. Kasi nga, ginamit mo. Ginamit mo yung pagkakulong mo na inaapi ka eh, hindi ka naman nag-file. Kung malakas ang ebidensya mo at mahina sa gobyerno, di sana, naipresenta mo na yon. Di ba? Anyway, ano pa? O yung pong red tagging naman. Congressman Carling Sarate. Saka itong si Congressman dati, Teddy Casino. O, tingnan nyo. Na-booking kayong dalawa. O, lalo na ito si Teddy Casino, sabi ni Senador Ping Lacson, doon sa Senate hearing, siyempre tinatanggi nila na sila legal front ng CPP-NPA na hindi naman galing sa militar yon. Eh, galing talaga kay Joe Maciso yan eh. So, tinanong siya, itong si Teddy Casino, tsaka kasama na si Congressman Sarat. Eh, ang CPP-NPA ba, kinukonsider nyo kalaban? At sabi nung dalawa, hindi. Sus Maria Joseph naman kayo. Ba't di nyo kalaban? Eh, itong CPP-NPA gusto pabagsakin ang gobyerno sa pamamagitan ng sandataang revolusyon, armadong pakikibaka. Eh, miyembro kayo ng pamalaan. Sabi nga ni Ping Lacson, sumasahod kayo. Bakit naman hindi nyo i-consider na kalaban nyo? Kaya, lalo tuloy na kukumpirma na talagang mga legal fronts kayo. Problema, hindi kayo marunong. Mahina kayo sa psychological warfare. Kasi kung ako kayo, kung kakampi kayo ng CPP-NPA, ang gagawin ko, babanatan ko CPP-NPA para hindi halata na kakampi ako ng CPP-NPA. But by doing what you're doing, ini-expose nyo mga sarili nyo. You're confirming the suspicion that you are really part of that group. Hindi ba? Klarong-klaro. Sabi ni Senate President Tito Soto, at kumbinsido ako na yung mga progressive organization recruitment grounds. Ito, yung sinasabi ni Senate President Tito Soto, he's using his common sense. Why? Saan ka ba magre-recruit para sumama sa CPP-NPA? Di doon sa mga aktivista, kasi si mga aktivista kontra sa mga palakad ng gobyerno, di ba? Kasi sila nagrarally, binabanatan niya, mga iba-ibang issue. Itong CPP-NPA, gusto nilang pabagsakin ng gobyerno, dahil gusto raw nilang reforma. O natural, sino i-recruit mo? Alam ka naman yung mga ayaw. Di ba? Siyempre, hahanapin mo yung mga progressive. Kaya nga sabi ni Mr. Tiglao, sus, sabi niya, yung UP, ako, yan ang #1 ngayon. Nandiyan lahat yung mga progressive minds, mga kaliwa. Yan ang talagang doon kinukuha yung mga nagiging miyembro ng CPP-NPA.